Sa halos isang dekadang pagiging tagapag-alaga ng mga tilapia sa palaisdaan ng kanyang mayamang amo sa Batangas, noon lang nakaranas si Gilbert ng animoy totoong masaganang ani. Halos mapigtas ang gamit nilang lambat sa bigat ng mga isdang kanilang hinahango sa fish cage. Kalagitnaan ng 2021 noon nang mag-umpisang maging maganda ang kanilang mga ani. Sa mga nagdaang taon tila sapat lang o minsan ay lugi pa ang kanilang kinikita. Kaya naman ay tuwang-tuwa si Gilbert dahil naaambunan din siya ng bonus mula sa kanyang mayamang amo. Ang kanyang amo ay isang pulis, hindi naman kataasan ng ranggo ngunit maraming ari-arian at negosyo. Kasama na rito ang lotto outlets, pwesto sa palengke, sabungan, delivery ng live tilapia sa mga karatig bayan at iba pa. Ngunit kahit natutuwa si Gilbert sa ganda ng kanilang ani, nagtataka siya dahil laging may tila kulang sa inventory ng mga feeds na nakaimbak sa mismong kubo ng kanilang fish cage. At hindi lang yon, dahil tuwing ginagabi siya ng uwi sa pag-aayos ng mga kawayan at lambat na nakapalibot sa fish cage ay may kung ano-ano siyang ingay at paramdam na nararanasan. Sa loob ng isang dekada niyang binabantayan yon ay noon lang siya nakaranas ng ganong mga insidente. Minsan nga ay doon pa siya natutulog sa gitna ng lawa, ngunit payapa naman ang kanyang buong magdamag. Isang araw, ginabi si Gilbert sa pagpapalit ng kawayan sa isang bahagi ng fish cage. Alas 7 na noon, ngunit dahil sa bilog ang buwan ay nanatiling maliwanag ang buong paligid. Habang kumakain siya ng kanyang baon ay may kung anong malamig na humawak sa kanyang balikat. Tila nagiyelong kamay ang humawak sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Noong lingunin niya iyon ay wala naman siyang nakita. Tumindig ang kanyang mga balahibo at dali-daling sumakay ng kanyang bangka upang umuwi. Isang linggo ang lumipas, napansin ni Gilbert na tuwing pupunta siya ng umaga sa fish cage ay may mga naiiwang bakas ng putikang mga paa sa sahig ng kanilang kubo. Hindi lang isa, kundi maraming bakas ng paa, iba't iba ang sukat. At noong binibilang na niya ang mga patuka ng tilapia ay kulang ito ng mahigit sa 5 sako. Dito na nagkaroon ng suspetsya si Gilbert na baka may nagnanakaw ng kanilang mga feeds. Sa pagnanais niyang mahuli kung sino ang kumukuha ng kanilang mga feeds ay nagkubli siya sa kalapit na kubo. At dahil pulis naman ang kanyang amo ay madali na lang ipakulong kung sino man ang mga nagnanakaw. Ngunit inabot na siya ng alas 12 ng madaling araw ay wala pa rin nagpapakitang magnanakaw. Dahil dito, nagpasya na lang siyang umuwi. Kinabukasan pagbalik niya sa kubo, nakakita ulit siya ng mga bakas ng putikang paa. May naiwan ding mga butil ng patuka ng tilapia sa sahig. At nung bilangin na niya ang mga sako ng feeds ay kulang ito ng isa. Galit ang naramdaman ni Gilbert dahil kapag nalaman ng kanyang amo na may kulang sa inventory ng patuka ay tiyak na siya ang mananagot. Bandang alas 6 ng araw na iyon, habang inaayos niya ang lambat ay biglang may humawak sa kanyang mga paa. Hinihila siya nito pailalim. Buong lakas na humawak si Gilbert sa kawayan at pinilit ipadyak ang kanyang mga paa sa tubig upang makawala. Makalipas ang ilang segundo ay tila biglang nawala ang humihila sa kanyang paa. Agad-agad siyang umahon at animoy hinahabol ang kanyang hininga sa pagod at gimbal na kanyang nararamdaman. Sa matinding takot ay dali-dali niyang pinaandar ang motor ng kanyang bangka at lumisan. Ngunit habang nasa gitna siya ng lawa ay may tila na aninag siyang figura ng tao sa kabilang dulo ng kanyang bangka. Isang lalaking naninigarilyo at may hawak na panabong na manok. Nang matitigan niya ng maigi ay nang hilakbot siya sa itsura nito. Kumampas sa kanya ang kakaibang amoy na tila'y nabubulok na laman. Ngunit nang kumurap siya ay bigla na lang naglaho ang imahe sa kadiliman. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Napagtanto niya na may kakaibang misteryo ang nagaganap sa lawa. Dahil sa takot gusto na niya munang tumigil sa pagbabantay ng fish cage. Ngunit nang maisip niya ang kanyang pamilya ay wala rin siyang ibang pagpipilian. Ilang linggo ang lumipas, isang umaga nang pumunta siya sa kubo ay may nakita ulit siyang mga bakas ng putikang paa. Nagtaka siya dahil halos 2 linggo ring walang ganong eksena at walang nawalang mga sako ng patuka. Ngunit noong araw na iyon nang bilangin niya ang stock ay kulang na ito ng 2 sako. Nang akma na siyang maghahagis ng patuka ay nagtaka siya dahil kakaunti lamang ang lumutang na mga isda para kumain. Dahil dito kinuha niya ang kanyang goggles at bahagyang sumisid. Mas lalo siyang nagtaka dahil ang mga isda ay nasa kalalimang bahagi ng tubig. Hindi na siya nangahas sumisid pa sa mas malalim na bahagi dahil delikado. Kinahapunan ay maaga siyang umuwi. Determinado siyang mahuli kung sino ang mga magnanakaw ng patuka. Natatakot siya na baka siya ang pagbintangan o paghinalaan ng kanyang among pulis.
Natulog muna siya dahil plano niyang bumalik sa lawa ng mga bandang alas 9 at doon magpalipas ng magdamag sa kalapit na kubo upang maaktuhan ang mga salarin. Bandang alas 9, pumuesto na siya sa kalapit na kubo. Masusi niyang inobserbahan ang paligid. Bandang alas 2 ng madaling araw, nang tila dinadalaw na siya ng antok ay may narinig siyang motor ng bangka na papalapit sa kinaroroonan niya. Sumilip siya ng bahagya sa maliit na bintana ng kubong pinagkukublian niya. May nakita siyang isang bangkang dimotor na tumigil sa kanilang kubo. At doon niya nakita ang 4 na lalaki na may binababang 2 malalaking garbage bag na itim mula sa bangka. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki. Madalas kasi itong dumalaw sa bahay ng kanyang amo. Kung di siya nagkakamali ay security guard ng sabungan na pag-aari ng kanyang amo ang nasabing lalaki. Kaba at pagtataka ang naramdaman ni Gilbert sa panahong iyon. May nakita siyang kinuha ang isang lalaki na sako ng bigas at isinilid doon ang isang malaking itim na garbage bag. Pilit nila itong pinagkakasya. Maya-maya ay pumasok ang 2 lalaki sa loob ng lalagyan ng mga patuka. Ilang saglit pa ay nakita naman niyang daladala na ng 2 lalaki ang isang sako ng feeds. Binuksan ito at itinapon sa fish cage ang laman. Nang maitapon ang laman ay tila ba'y nagfiesta ang mga isda. Rinig na rinig niya sa katahimikan ng gabi ang pagpupumiglas ng mga tilapia sa kasabikan nitong kumain. Matapos ito ay ipinasok ng mga lalaki ang isang natitirang itim na garbage bag sa sako. Tulong-tulong sila dahil tila mabigat ang nasa loob ng garbage bag na iyon. Itinali ito sa isang pampabigat na palagay ni Gilbert ay sako ng mga buhangin. Nang maitali na ito ay isa-isang ihinulog ang 2 malalaking sako sa fish cage. Hindi mawari ni Gilbert kung ano ang kanyang iisipin sa nasaksihan. Sa takot ay may 1 oras pa bago umuwi si Gilbert dahil baka makita siya ng mga kalalakihan. Hindi niya sigurado kung ano ang laman ng sakong iyon, pero iba ang kutob niya. Katanghalian ng araw ding iyon, pumunta sa bahay ng amo niya si Gilbert para ipaalam ang kanyang nasaksihan. Kagagaling lang niya sa fish cage noon at nanghuli siya ng 4 na pirasong matatabang tilapia para ipakita at matikman ng kanyang amo. Ngunit nang akma na siyang lalapit sa amo ay may nakita siyang isang pamilyar na mukha. Katabi ng kanyang amo sa kubo na umiinom ng alak ang security guard na nakita niya noong madaling araw. O Gilbert, anong sadya mo? Nakita niyang masama ang tingin sa kanya ng security guard. Wala po boss. Magpapa-order lang ho sana ako ng 10 sako ng feeds at kulang na ang nasa kubo natin sa lawa. Iniba na lamang niya ang kanyang sadya dahil ayaw niyang madamay kung sakali man na hindi kaaya-aya ang ginawa ng mga kalalakihang iyon. Boss, dinalan pala kita ng tilapia mula sa fish cage natin. Sobrang tataba po kasi ngayon ng mga isda. Baka gusto nyo ipulutan. Nagkatingin ng bahagya ang 2 bago ito sumagot. Hindi na muna at busog pa naman kami. Iuwi mo na lang yan sa inyo, baka wala pa kayong ulam. Laking pagtataka ni Gilbert dahil noon naman ay paborito ito ng kanyang amo. Ngunit wala siyang nagawa kaya iniuwi na lamang niya ang mga ito. Ilang araw ang lumipas, dapit hapon na noon. Nakalublob siya sa tubig at tinatahi ang lambat baka makawala ang medyo maliliit pang tilapia. Bigla ulit may humila sa kanyang paa. Malamig ang tubig ngunit mas malamig ang tila nakahawak sa kanyang paa. Nagpumiglas si Gilbert. Nakawala siya rito at matinding takot ang kanyang naramdaman. Sa kuryosidad, kinausap niya ang kanyang kaibigan na si Hilario tungkol sa mga nasaksihan niya. Si Hilario ay isang dating diving instructor noong bata-bata pa ito. Nagpasya silang usisain kung ano ang mga itinapon ng mga tauhan ng kanyang amo sa ilalim ng fish cage. Isang Huwebes ng umaga, dala ang kanilang diving equipment ay sinisid nila ang pusod ng lawa. Nagkatinginan sila dahil may mga tilapia na nasa malalim na bahagi. Nang lumapit pa sila ay laking gulat nila nang halos lagpas sa 20 malalaking sako ng feeds ang naroon na nakatali sa mga pabigat na buhangin. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, pinilas ni Hilario ang isang lumang sako ng feeds at nang mabuksan ito ay muntik na sila mawalan ng ulirat. Tumambad sa kanila ang ilang piraso ng tila buto ng tao. At nang buksan pa nila ang katabing sako ay nakumpirma ang kanilang kinakatakutan. Kung sa una ay may pagdududa pa, sa pangalawang sako ay tiyak silang sa tao ang mga ito dahil nakakita na sila ng isang bungo. Sa matinding hilakbot ay dali-dali silang umahon upang ipaalam sa mga otoridad ang malagim na lihim ng lawa. Ngunit sa kanilang pag-ahon ay nakita nila ang kanilang amo at 4 sa mga tauhan nito. Nakatutok sa kanila ang mga armas at walang ano-ano ay umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril.